Gabi na nga ng umaga nang umpisahan ko na nga linisin ng aking lola. Medyo tinanghali na nga ako ng gising yung mga araw na yan. Kagabi nga masyado ko nag-enjoy sa panonood ng FB at ng TikTok. Hindi naman ako nanonood ng Facebook, nanonood naman ako ng movie sa YouTube. Siguro mag-aalauna na rin ng madaling araw na makatulog na nga kami ng dati ita. Papunasan ko na ang kalahating katawan ng lola ko at masuotan ko na siya ng jacket. Nilinis ko naman yung pang ibaba niya. Punasan ko na rin ang mga hita niya at pinalitan ko na rin siya ng kanyang diaper. Kasi linggo na to napapansin ko nga na panahingi niya sa akin ng kumot at lagi siyang nilalamig. Sinusuotan ko naman siya ng medyas, tinatanggal niya nga. Ngayon ang pang itaas niya muna nag-jacket muna siya para hindi muna siya gaano malamigan. Wala nang dumating siya sa amin sa araw-araw ng paggising ko, ganito po talaga ang aming routine. Kung nga unayan ng sarili ko na maghilamos, inuuna ko muna siyang linisin. Siyempre para hindi siya bumaho at kuminhawa rin ang katawan niya pagka nalinisan na. Tapos ko na nga rin mapunasan ng buong katawan niya at papalitan ng kanyang diaper, nilagyan ko na rin siya ng kanyang jogging pants. Tungo nga rin siyang lagyan ulit ng medyas, kaso lang baka tanggalin niya na naman. Tapos ko na nga lahat-lahat, hiniga ko na rin siya ng maayos. At pumasok nga ako saglit sa may kwarto namin para kumuha nga ng biskwit na magiging umagahan niya. Isa naman pinagtitimpla ko siya ng kape pag nanghihingi siya. Hindi lahat na hinihingi niya na makakasama sa kanya ibinibigay ko. Ngay kahit gustong gusto niya pagka hindi nga magandang mangyayari sa kanya, hindi ko nga binibigay sa kanya. Bahala na siya kung magalit siya. Minsan nga sa pagiging ulyanan niya na kahit napakain mo na siya, isasabihin niya na hindi pa siya nakakakain. Araw na nga to, hindi pa nga gumagaling ang mudra kong maldita, tiram pa rin siya maglakad. At kanan nga ang matanda na hindi nakakalakad at may sakit sa amin, kaya nagmukhang hyper-aged ang bahay namin. Tapos ko na nga mabigyan ng biskwit ang aking lola, kinuha ko naman lahat ng dede at tinumpisahan ko na nga linisan ng dede na dinede niya kagabi. So, bago ko linisan ng mga dede ng anak ko, may mga tira pa nga hugasin dito simula kagabi pa, kaya hinugasan ko muna. Napakagaling magsikain sa gabi pero hindi marunong maghugas ng pinggan. Sino kaya yung mga yon? At sana nga mapanood nga nila to para matamaan naman sila. Char. Tapos na ako maghugas ng pinggan, sinimulan ko na nga hugasan ng mga dede ng anak ko. Ibabaklas ko muna isa-isa mga parte na bawat dede. Tapos ko nga baklasin isa-isa, hinugasan ko muna bawat isang dede para malinisan maigi hanggang sa pinakasuksok nito. Oo, kasi nakikita na pagkatapos ko nga hugasan yung mga dede, may tira-tira pa na parang puti-puti na parang gatas na naiwan. Hanggang sa chupon, hanggang sa pinakasuksok ng dede, binabrush ko talaga maigi para malinis talaga. Alam niyo, isang nabili kong dede, medyo disappointed nga ako sa chupon nito. Tingnan niyo naman, hanggang sa pinaka-chupon, pinakasuksok ko talaga yung brush para mawala talaga yung dumi. Ito nga pala sa chupon na to na kahit anong tindi ng linis at brush mo, nagkakaganito pa rin. Para may tira-tirang gatas na ayaw matanggal, pero kahit anong gawin mo, hindi na talaga matatanggal. Hindi ko na nga alam kung anong dapat gawin para lang mawala yan. Sa may mga nanay dyan na alam ko paano tanggalin to, please paki-comment down below na po. Matapos nang hinanain at stress ko dito sa buwisit na chupon na to. Tapos ko na nga malinis at mahugasan nga lahat ng dede, ibinili ko na nga kung saan pagkakalagay ng mga chupon, straw ng bawat dede. Tapos ko na linisin at ayusin ng mga dede, nagpunta na nga ako ng kusina para buksan nga ang hot and cold water dispenser dahil paliliguan ko na nga ang junakis ko. Kabukas ko nga, dumiretso na nga ako sa kwarto namin para kumuha na nga ng kanyang susuotin pagkaligo. Kuha ko nga sa cabinet na isang panty at isang sando nga, dumiretso na nga ako sa isang cabinet namin para kumuha ng isang diaper niya. Labas ko na nga mga susuotin niya, nagpunta na nga ako ng banyo para kunin ang sarili niyang timba at tabo. Matapos ko na nga siyang paliguan, ang dadiitad naman na nagpupunas sa kanya. Sa paligo po talaga ng anak namin, nagtutulungan po talaga kami ng daddy ita dahil sobrang likod po talaga ng baby Atara. Kaya na nga, tapos na nga siya mabihisan at fresh na fresh na. Lala nakita ko sa may bandang mga binti niya, maraming ang kagat ng lamok, kaya kinuha ko nga sa kwarto namin yung Calmoseptin para ipahid sa mga binti niya. Ay ko na nga isa-isa ko sa may mga kagat ng parte ng binti na meron siya. Sobrang putingan ng baby Atara, pagka may kagat siya ng langgam at lamok, makikita mo nga kaagad. Ganyan nga, hindi ko na pinalalala, tinaagapan ko nga kaagad. Gusto ko nga kung paano inalagaan ng modra kong maldita ang balat ko, ganun ko rin naalagaan ng balat ng baby Atara ko. Pero maganda rin sa mga baby natin pagka makinis nga ang balat. Tapos ko na nga malinisan ng lola ko at mapaliguan ng anak ko, nagsimula na nga ako magluto ng aming tanghalian. For today's video nga, magluluto nga ako ng sinigang na baboy. Pag sinigang po, favorite po talaga ng baby Atara at marami po siyang nakakain. Kaluto ko nga ng aming pananghalian, sinabi nga ng lola ko na nagugutom na naman siya, kaya inumpisahan ko na naman siyang pakainin. Muna ako ng kaunting kanin at nilangyan ko
ko nga ng konting sabaw. Po ay hindi ko na po siya pinapakain ng baboy o anumang gulay. Hindi niya na kayang nguyain dahil wala na siyang ipin. Kaya nga ay nagustuhan niya ang pagluto ko ng sinigang kaya nakadalawang mangkok siya ng kanin ng pagkain dyan. Kaya nga matanda na nga at medyo mapili na rin sa pagkain. Minsan pagka inaalok mo siya ng pagkain at ayaw niya nga talaga ay hindi mo nga siya mapipilit at iluluwa niya nga rin. Hanggang dito na lang po muna ang aking vlog. Lang po, salamat!